Nasabi tungkol sa pagtatayo ng armed forces at saka sa mga activities natin dito. Pero bago ko magpatuloy, palakpakan nga natin si Captain Montemayor na nasaan na yun? Nasaan? Lumabas. Sige, mamaya na natin palakpakan. Next. Ayan, kilala niyo yung nasa picture na yan. Bato. Yan, si Senator Bato, kasama natin yan sa roll. Kasama natin yan sa roll. Member natin ng roll yan. Next. Kaya, siyempre, barkada kami. Magkaibigan kami yan at saka ni Chairman. Yan. Next. Ayan, sino yan? Sige po. Si Secretary of National Defense, kaibigan din natin. Next. Ayan. Nung nag-o-taking kami yan, siya ang aming guest. Siya nagbigay ng nag-officiate ng aming oath. Next. Yan. Medyo pinag-speech kaya napilitang magsalita. Sige na nga. Yan. Ano ba ang objectives ng ating role? Ang objectives niya yung Reserve Force Development. Reserve Force Development, kayo lahat. Kasama kayo dyan sa Reserve Force. Ayan, no? Promote the best interests of members in terms of professional growth, economic well-being, and social welfare. Ulitin ko yung role, baka para matandaan ninyo, Reserve Officer Legion of the Philippines. Thanks. Sige na, ituloy mo na. Ayan, sino yung mga members ng role? Commissioned Officer of the Reserve Force, of the EPI, graduates of ROTC, Advanced and Basic. Kayo ba lahat dito ay graduate ng ROTC? Sino ba yung hindi graduate ng ROTC? Kayo ay mga nag-PCMT. Kailan kayo nag-PCMT? 2007? Bago lang. Ikaw? 2000, sir. Ha? 2000. 2000? Bali, kanil para, sir. Okay. Medyo senior ka na, no? Okay. So, yun ang mga members. Next. Ayan yung litrato ng mga members ng officers. Siyempre, kasama ako doon. Ayan, next. Ito naman yung ating National ROTC Alumni Association. Itong National ROTC Alumni Association, next please. Yan yung mga, ayan, sila tayo sa Papaginaldo. Member dito si General Yuson at saka yung mga ibang kasama nyo, member dito. Meron pa ako palang gustong papalakpakan. Palakpakan nga natin si Sergeant Kakusan. Palakpakan tumayo ka niya. Akala nyo, hindi ko natatandaan. Siya yung aming chief clerk dito ng araw. Tsaka sa Sambales. Snappy, ano? Next. Yan. Kilala niyo yan? Yung siyempre, nasa banda to, kilala niyo. Yung babae. Yola Valdez. Kilala niya. Reservist din yan. Si Miss Yola Valdez. Next. Ngayong buwan na ito, malapit na matapos, ROTC man, talaga ito ROTC man. Ito ay nagkaroon tayo ng executive order para palabasin yung March to as ROTC man kasi no March 2012, 1912, noong itinatag yung unang ROTC. March. Next. Yan. Tayo dito, kasama tayo sa Philippine Army Chapter ng Maraa. Next. Kaya, kilala niyo kung sino yan? Browner. Ha? So, mabuti naman, alam niyo kung sino? General Browner. Siya yung Chief of Staff natin. Kaya ko naman siya, kaibigan niya, classmate ko siya sa isang schooling. Doon sa schooling namin na yun, ang isang classmate namin, si Vice President Sara. Classmate namin sa isang schooling. Kasi si Vice President Sara, alam niyo naman, reservist natin yan.
rango niya ay full colonel na ngayon. Colonel siya. Ayan, next. Ayan, ano ba yung purpose ng NARA? Ayan. Hindi nyo masyadong mapanyan dahil sa ito actually yung NARA ngayon ay more concerned doon sa mga nasa serbisyo at saka sa mga active service na katulad nyo, but your concern now is more on role. Next. 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 Sige pa. Yan yung ating mga goals. Pero hindi nyo masyadong makanyan mabigyan ng pansin. But anyway, yung NARA at saka role, yung role, yun yung nationwide na natin. Yung NARA, ito yung sa armed forces. Next. Next. Ayan yung membership. Membership ng NARA, officers and enlisted personnel who are ROTC and CMT graduates and academic degree holders in the Philippine Army. Sila actually yung more on those nasa active service. Next. Ito ngayon yung dito ako magpo-focus yung advocacy. Ano ba ang advocacy natin? Next. Ayan. Ito ang advocacy natin. Yung role in NARA advocacy is more on reserve force development. Bakit namin tinitingnan yung reserve force development? Kasi very important yan. Una-una, katulad dito sa nangyayari nga na sa atin, pinapagin ko kanina tungkol dito sa West Philippine Sea. Nung nandun kami sa Senado, nakikipag-usap kami sa kanila, sinasabi nila na wala namang threat sa atin, bakit kailangan niya reserve force? Sabi namin, kung may threat, kung nandiyan yung kalaban, saan ba tayo mag-training? Siyempre, hindi. Kailangan train muna. Ngayon, ganito kasi, gano'n kalaki yung ating regular component ng armed forces? Maliit lang yan. Maliit lang. Wala pa 300,000. Mga 240 siguro. Regular component. Konting aeroplano lumilipad, konting barkong lumulutang, at saka maraming kailangan ng reserve. Konti lang din ang Philippine Army natin. Ang Philippine Army natin baka abutin mga 140,000. Konti lang yan. Dito sa Bataan, ilan lang ang batalyon natin dito? Batalyon at Sambales, isa lang, di ba? Ilan lang yung sundalo yan. Kung magkakaroon tayo ng problema, aahon dito sa gawing Bataan, yung mga inchik, anong gagawin natin pang-depensa? Mapipigilan ba sila ng Army? Mapipigilan ba sila ng Philippine Air Force? Mapipigilan ba sila ng Philippines? Sino ang pipigil sa kanila? Yung mga reservists na may training na nasa patrol. Kaya ginagawa namin itong isang advocacy na palakasin yung ating reserve component. Kung meron tayong mga 10 milyon na reservists, ilan ang Pilipino ngayon? 105 million? Eh kung meron tayong mga 10 milyon na reservists na ready to fight, may kakayahan, dahil sa palagay nyo kaya, hindi magdadalawang isip kung meron gustong sumakot sa atin. Baka makadaong sila, makapunta sila dyan sa gilid ng shoreline, hindi na sila makakaahon dahil dyan pa lamang upahan na sila ng mga reservists na nagbabatay sa sariling bayan. Yung mga reservists, yan yung tinatawag nating territorial force. Territorial component. Sangayon sa ating saligang batas, sinasabi dyan na ang merong threat sa ating national security, yan man ay gera, yan man ay natural calamity, lahat ng mga able-bodied citizens ay kailangan tumugon at tumulong upang ipagtanggol ang ating bayan.
Natatandaan niyo ba yan sa Constitution? Natatandaan niyo ba? Ewan ko yun, kung hindi niyo natatandaan, ipinapaalala ko sa inyo na responsibilidad ng bawat isang Pilipino citizen na tumugon at ipagtanggol ang kanyang bayan kung kakailanganin. Di ba, sir? Oo, kita mo. Ready siyang magtanggol. Di ba dito ni Bato? Oo, kita mo. Oo. Hindi sinabi doon na matanda o bata. Basta sabi niya, able-bodied citizen. Ngayon, gusto mo tumulong o wala kang training, hindi mo rin magagawa yun dahil sa hindi ka marunong kumalapit ng baril, hindi ka marunong humanap ng target para siya ay tamaan, hindi, wala. Kaya mas maganda yung inyong magiging papel, ating magiging papel, bilang reservist dahil tayo ay may training. Naintindihan niyo ba yan? Ipagpatuloy natin ang ating usapan, pero bago tayo magtuloy-tuloy ng usapan, pwede bang tumayo yung mga officers na nandito ngayon? Gusto ko lang kayo makita. Tumayo lang yung mga officers na nandito ngayon. Palakpakan nga natin yung mga officers natin. So, yan ang mga mamumuno sa inyo kung naman. Mga alam ko, dati rito sa Bataan, mahigit 500 yung nasa Ranger Reserve dito dati. 560 yata. Noon pagka nagpapapunta ako rito at nagpapatawag ng fellowship, halos puno yung ano na yan, parade ground. Madami. Ngayon siguro, baka busy ng konti. Susunod siguro, mas marami. Ha? Napakangan ng COVID, ano? Siguro nga yun na COVID. Yung mga kaibigan natin ng mga bata pa, lalo-lalo na yung mga nakapagtapos na ng pag-aaral, mga college graduate, ayanin natin dito. Ito naman na hindi araw-araw na pagsasama-sama.